Okay na ko? Okay na. Ay, Sir, ano po yung tatay po natin? Yes po, by the way, magandang araw po sa ating mga kababayan dito sa Davao. Pumunta po kami dito dahil may nag-report sa aming opisina sa RSAP na may sinasabi na maraming riders ang hinuhuli ng CCTMO and TEU dahil sa sinasabing paglabag sa muffler. At hindi naman tayo bias, pero may nag-gather na po tayong information na may nakikita tayong mali doon sa enforcement. Isa po dito, sinasabi na basta nagpalit ng muffler, huli. One, paano kung yung motorsiklo mo hindi na available yung stock, yung original design. Number two, may mga nahuhuli sila na pasado sa LTO, hindi pasado sa kanila. Ang lead agency sa pagpapatupad ng regulation ng sasakyan, pagbibigay ng lisensya, traffic laws and rules and regulations, ang lead agency po LTO. Hindi naman natin sinasabi na ang lokal na pamahalaan ay walang kapangyarihang magpatupad ng ordinansa, pero nararapat naman sir, hindi ito salungat sa national law. And ang isa po sa nabasa ko sa ordinansa nila, kapag kinumpis ka ang motorsiklo mo dahil sinasabing may paglabag sa muffler, papalitan mo yun ng muffler. At ang ipapalit mo dapat approve ng DTI. Balik po ako kanina lang sa DTI, wala silang ginagawang regulation sa muffler. Wala silang sinasabing approve or disapprove. Ibig sabihin po, may problema talaga na ang kawaawa dito, yung mga riders na marunong naman sumunod sa batas. Opo. So, plano niyo pong kausapin ng CCTMO, nagkausap mo po ba kayo sir? Ang inuna ko muna po nakausapin DTI official concern. Pero aside from that, nag-courtesy call po tayo sa office ni Mayor Duterte and Vice Mayor Duterte bilang respeto. At unfortunately, wala namang coordination, wala sila. No? Okay lang sa akin yun. Ang importance din po, nagpakita tayo ng paggalang sa kanila bago tayo mag-proceed sa Traffic Enforcement Unit and CCTM Office. And nakipag-ugnayan din po tayo sa DILG dahil kailangan po may partisipasyon din sila dito para maitama. So far, Davao lang po ba yung pupuntahan natin o may ibang lugar? Dito po sa Davao City, yan po yung particular na issue. Pero may lumapit po sa atin, nahuli ng LTO sa Bicol Region at sinasabing may problema dun sa gulong. Talagang may violation siya, pero yung truck hindi kanya. So from Mindanao, pumunta siya sa Bicol LTO para isettle yung multa. Unfortunately, ang sabi ng LTO, i-present yung truck. Mali po yun. Kaya kailangan natin tulungan itong kapatid nating driver. Actually, nandiyan po sila ngayon. So, from CTMO, TEU, with DILG representative, pupunta po kami ng LTO within the day. So far, may ilang reklamo na po sa taga Davao na... Actually, sir, kung titingnan mo yung mga comments, ang dami. Ang dami po. Pero kanina lang may nakausap po ako, nahuli din at sinasabi niya na curious siya kung talaga bang may violation siya. Pina-check niya sa Private Motor Vehicle Inspection Center. Accredited ko ng LTO. Pasado yung kanyang muffler. Nung binalikan niya po yung concern office, ang sabi nung I do not know kung official yon or inspector, ang sabi, kapag pag siya ay pinara, wag na lang pansinin. Oo. So may problema po talaga na dapat marisolba. By the way, paglilinaw sa ating mga kababayan, ito po ang talagang makakapag-resolba nito, ang butihing mayor ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Ang kailangan lamang po, may parating ng maayos sa kanya na ano ba yung conflict, ano yung dapat itama. So magpapadala kayo ng
Yes po. After po nitong aming informal investigation, coordination sa mga concerned offices, mag-send po kami ng official letter po sa butihing mayor ng Davao City na idudulog namin na hindi po namin ipinagtatanggol ang riders na may paglabag sa batas. Ang gusto lamang po natin, maipatupad ng tama, patas at maayos ang batas, hindi salungat sa ipinatutupad ng LTO para hindi naman napiperwisyo ang mga kapatid natin motorista. Hindi po natin babanggain ang wisdom o yung kagustuhan po ng lokal na pamahalaan. Maaring hindi lang na-actionan talaga at hindi na itama. And by the way, for your information also, ngayon po papunta ako ng CCTMO and according to the staff of Mayor Duterte, may makikipag-usap po sa akin na lawyer. Kaya nakakatuwa po na ang makakausap po lawyer. Hindi naman tayo bias pero napakagandang kausap sa ganito issue. At least yung lawyer. Pero confident po kayo, sir, na maayos yung problema na to? Confident po ako kasi talagang marami po talaga tayong nakitang technicalities na hindi tama. Maraming salamat po sa inyo.